Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang Pasada alas 7, maghatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro Region. Umapela ang mga stakeholders ng Tawi-Tawi sa Bangsamoro Parliament na isaalang-alang ang maritime-based approach sa pagbabalangkas ng bagong districting law. Kasabay ng unang public consultation ng Committee on Rules na ginanap sa Bonggao, Tawi-Tawi noong November 6, 2025. Narito ang detalye sa report. Ang konsultasyon ay isinagawa matapos i-refer sa Committees on Rules at Local Government ang Parliament Bill Numbers 403, 407 at 408 na hiwalay na inihain ng mga mambabatas mula sa MILF, MNLF at 7 independent members. Batay sa tatlong panukala, ang 32 distrito ay ilalaan bilang 4 sa Basilan at Tawi-Tawi, 9 sa Lanao del Sur, 5 bawat isa sa Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur, 3 sa Cotabato City at 2 sa Special Geographic Area. Ayon kay Provincial Board Member Dayang Carlsum Sangkula Jumaide, bagamat una nilang itinulak ang 5 distrito, tinanggap na ng lalawigan ang 4 na distrito batay sa kasalukuyang political at logistical realities. Pinasalamatan din niya ang pagkakabuo ng iminungkahing 3 distrito na nagtitipon sa mga bayang pinamumunuan ng mga sama, isang matagal ng kahilingan ng komunidad. Giit ng mga lokal na opisyal, dapat kilalanin ng parlamento na ang Tawi-Tawi ay isang island province na ang ugnayan, galaw at kalakalan ay nakabatay sa dagat. Kaya't dapat umanong isaalang-alang ang natural na rutang pandagat, koneksyong pangkultura at pangwika, ugnayang pampamilya at interdependensyang pang-ekonomiya upang matiyak ang epektibong pamamahala at patas na representasyon. Ipinahayag naman ni Board Member Mark Samsuya na kumakatawan kay Governor Ismael Sali na suportado ng pamahalaang panlalawigan ng Districting Bill at nagtitiwalang makapaghahain ang interim government ng batas na tumatalima sa legal na pamantayan at tunay na nagsisilbi sa mamamayan. Nagbabala rin ng ilang opisyal na ang pagsasama-sama ng mga bayang may magkakaibang administrative orientation ay maaaring magdulot ng fragmented representation, weakened advocacy at diluted governance focus sa Bangsamoro Parliament. Kabilang sa mga isyong binigyang diin sa talakayan ang kahalagahan ng maayos na civil registration upang maging handa ang komunidad para sa pamamahala at halalan. Nananawagan din ng mga kalahok ng mahigpit na pagpapatupad ng anti-political dynasty provisions sa Bangsamoro Electoral Code upang maiwasan ang konsentrasyon ng kapangyarihang politikal at matiyak ang patas na paggamit ng mga yaman ng gobyerno. Ang 3 panukalang batas na nasa ikalawang pagbasa na ay naglalayong sumunod sa Bangsamoro Organic Law na nagtatakda na ang paglalaan ng distrito ay dapat nakabatay sa populasyon, lawak ng lugar at pagiging contiguous, compact at adjacent hanggat maaari. Mula sa Tawi-Tawi, inaasahang magpapatuloy ang serye ng konsultasyon sa iba pang lalawigan ng BARMM upang mabuo ang penal na districting law bago ang 2026 polls. Ayon kay COMELEC Chair George Garcia, may hanggang November 30 lamang ang BTA upang maipasa ang bagong districting law para maisakatuparan ang halalan. Good news po para sa ating mga kabataang nais makibahagi sa pagsusulong at pagpapatatag ng kapayapaan sa rehiyon. Inaanunsyo ng Ministry of Public Order and Safety ang pagbubukas ng aplikasyon para sa Bangsamoro Tri-People Peace Summit 2025. Isa itong pagtitipon sa mga kabataang kinatawan mula sa hanay ng Moro, IP at settler communities na layuning palakasin ang dialogo at kooperasyon para sa kapayapaan sa Bangsamoro. Gaganapin ang summit mula December 1 hanggang December 3, 2025 sa Davao City na layong linangin ang bagong henerasyon ng mga peace advocates na magtataguyod ng pagkakaunawaan sa gitna ng pagkakaiba-iba ng kultura, pananampalataya at identity sa rehiyon. Ayon sa MPOS, bukas ang aplikasyon sa mga kabataang may malinaw na advokasya para sa kapayapaan at nagnanais maging katuwang sa pagtatayo ng inklusibo at mapayapang pamayanan. Maaari itong isumite sa pamamagitan ng official na forms o sa pag-scan ng QR code na makikita sa MPOS Facebook page. Tatanggap lamang ang MPOS ng mga aplikasyon hanggang November 9, 2025. Hinimok ng MPOS ang mga kabataang Bangsamoro na maging aktibong boses ng pagbabago.
Muling binubuksan ng Project Tabang ang programa nitong libreng gamot para sa Bangsamoro ngayong darating na Lunes, November 10 sa Project Management Office na matatagpuan sa ADP Building, Notre Dame Avenue, Rosary Heights 2, Cotabato City. Ayon sa kanilang Facebook page, kinakailangan lamang magdala ng valid ID at doctor's prescription upang makakuha ng libreng gamot. Ipinaliwanag ng Project Tabang na pansamantalang naantala ang pamimigay ng gamot nitong mga nagdaang araw dahil sa pag-aayos ng mga proseso sa programa. Humingi rin ito ng pag-unawa mula sa publiko habang isinasagawa ang mga kinakailangang pagsasaayos. Tiniyak naman ng Project Tabang ang pagpapatuloy ng kanilang mga serbisyo para sa kapakanan at kalusugan ng Bangsamoro bilang bahagi ng layuning mapagaan ang gastusin at mapabuti ang kalusugang pangkomunidad ng mga mamamayan sa rehiyon. Sa layunin nitong makapagbigay ng tama at komprehensibong impormasyon ukol sa mga flagship program ng naturang ministeryo, matagumpay na idinaos ng Ministry of Social Services and Development ang Tanglaw Media Forum on Bridging Communication for Effective Social Services in the Bangsamoro kahapon November 6, 2025. Dumalo sa aktibidad ang iba't ibang media partners ng MSSD na nagsilbing kalahok sa naturang forum. Ang detalye ng balita sa report ni Carmina Camid. Ang salitang tanglaw na nangangahulugang ilaw o lampara ay sumasagisag sa mga pangunahing layunin ng programa na magbigay linaw at gabay sa pagbabahagi ng pampublikong impormasyon. Ipinapakita nito ang pinagsasaluhang misyon ng MSSD at ng mga katuwang nitong media organizations na maihatid ang katotohanan sa publiko. Sa kanyang pambungad na pananalita, ibinahagi ni MSSD Minister Raisa Jajuri ang kahalagahan ng papel ng media organizations sa pagsasakatuparan ng naturang aktibidad. This is one of the more strategic effort on the part of MSSD to reach out to media outfits, whether in print, radio, TV, online, para po magkaroon tayo ng also as strategic engagement with you. So that in the end, hopefully at the end of this activity, we will achieve mutual benefits for both the ministry and also on your part. On our part, ang idea po natin sa pagkakaroon ng forum would be explained later, but essentially this is one way of providing information that you may use to disseminate the same to your readers, to your watchers, to inform the public on the work of MSSD. Beyond that, we also want to use this as a venue for clarification on questions that may be lingering, no, on you as media practitioners, and which you may use either personally para po mas maintindihan nyo yung work of MSSD, or also in imparting the same to your viewers, to your readers, no? People who engage with you on your platforms. And then, thirdly, ang gusto rin po natin ay sana po humantong ang diskusyon dun sa further collaboration in the future, no? So, while in the past or currently, we engage with media outfits, usually on specific issues and specific activities, baka po pwede rin nating pagtulungan ang pag-isipan ano pa ang strategic communication where MSSD will be able to use your platform, your influence on the public, in public audiences po, but more particularly yung ating common po siguro doon would be the vulnerable sectors that we want to reach also. More than that, as I said, we want to engage with you to further or to push further our collaboration. And part of that would be engaging you to provide feedback on the work of MSSD. Either you as practitioners ng sa media po, or information or sentiments that you receive from the ground. We cannot do our work without the help of our media friends, because ang operations po natin can be very small
in municipalities or even at the regional level only in Cotabato City. But information on the work of MSSD, what the services that we provide, would have to be communicated to everyone, to all stakeholders, including the vulnerable and marginalized. At yun po ang isang tulong na hiningi po natin sa inyo. And we want to make sure that when we do that, you have a fuller and more comprehensive understanding of the work of the ministry. Malaking bahagi ng programa ang paglalahad at pagbibigay ng impormasyon ng MSSD sa mga flagship at nationally funded programs nito na nagsilbing pundasyon ng mga kalahok sa mga sumunod pang bahagi ng forum. Highlight ng pagtitipon ng pagsasagawa ng konsultasyon at workshop kung saan hinati sa 5 grupo ang nasa 35 bilang ng mga media partners na lumahok at binigyan ng oras upang makabuo ng kanilang presentasyon. Laman ng pagsasanay ang pagbibigay ng suhestyon, rekomendasyon at opinyon ng mga kalahok sa mga programa ng ministeryo na sa kanilang palagay ay dapat ang simulan, ipagpatuloy at tuluyang wakasan. Sa open forum, binigyang linaw ng MSSD Programs and Operations Services Director 2 Hashim Gamel ang umano'y maling persepsyon o mga misconceptions sa kanilang opisina tungkol sa fixer o backer system. Gusto ko lang din pong bagitin, bawal sa batas ang fixing, bawal po ang fixers. Wala pong dapat fixer sa MSSD. Kung may mga nangyayari man po, ma-inform po kami. And I can represent the Bids and Awards Committee and the Special Bids and Awards Committee, baka may idagdag. Ito po yung komite ng MSSD na nag-award ng kontrata, na ay ng mga supplier, nagde-determine kung paano i-evaluate yung particular supply, kung ano pa man. Sa procurement side, buo po ang aming Bids and Awards Committee. Tuloy po kami sa pagrespeto dun sa proseso ng Government Procurement Reform Act at wala po dapat negotiations na nangyayari. Dahil nagre-respeto po kami sa palisiya at patas ng procurement na dapat may transparency, may competitive bidding at kung ano man. And with that aspect, kahit po dun sa mga proseso, magkakahiwalay po kami. Pag naumpisa po yung isang buong procurement, back po ang manage na ng buong proseso. After that, sa isang inspection, hindi na po kami directly involved. May iba pong tao, inspection committee. So, ibang na pong grupo yon. At kung ano pa, pagdating dun sa actual na pag-deliver and other, meron din po kami mga end users, yung ating mga actual na staff natin na may nagmamanage ng programa, mayroon po iba't ibang proseso at sila po nagsisigurado na ang ating binibili ay according sa ating technical specification at ang binibilhan natin ay according din sa proseso ng government procurement. Again, kung meron man at nalaman at report, bukas po tayo para tingnan po yung mga ganyung proseso. Pero sa MSSD po, ang buong proseso ng Awards, Bids and Awards Committee ay robust po at wala po sa amin na members na committee ang tumatanggap. In fact, nakita nyo po, kaya po meron kaming repeat order. Yung repeat order po, ang ibig sabihin yan ay nung binid mo, merong natira. At yung natira doon, na budget, dahil nakamura ka, pwede po pang mabili uli. Madagdagan pa yung bibilhin mo. Halimbawa, ayuda, nadagdagan ka pa. Marami pa kami, may instances po kami na nakapag-repeat order dahil po nakamura po tayo. Bahagi rin ng forum ang pagtatanghal ni Minister Jajuri sa accomplishment report ng MSSD sa loob ng 6 na taong operasyon nito. Layunin ng nasabing pagtitipon na isaayos at pag-isahin ng mga narratives sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga media partners ng komprehensibong pagpapaliwanag hinggil sa mga pangunahing programa ng MSSD, kabilang ang mga proyektong pinondohan sa national level na nakatuon sa Social Protection Services. Bukod pa rito, nagsilbi rin ito ang pagkakataon upang maitaguyod ang isang bukas at tuwirang ugnayang pangkomunikasyon sa pagitan ng MSSD at ng media. Inaasahang magiging isa itong kolaboratibong mekanismo na titiyak na may papahayag at may papaliwanag ng media kung paano tunay na binabago ng mga programa ng Bangsamoro Government ang mga pamayanan sa rehiyon. Carmina Pamid, BIO News. Nanguna ang Bangsamoro Commission for the Preservation of Cultural Heritage
sa pagbubukas ng Bangsamoro Weaving Heritage Exhibit kasama ang mga kinatawan ng Brunei, Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East Asian Growth Area o BIMP-EAGA sa pagdiriwang ng 5th Budayo Festival of Cultures noong November 5, 2025 sa Puerto Princesa City, Palawan. Pinangunahan ni Chairperson Salem Lingasa ang delegasyon ng BCPCH sa layuning maipalaganap ang Bangsamoro Cultural Heritage at Identity sa mas malawak na publiko. Tampok sa exhibit ang temang Weaving a Culture of Peace as One BIMP Identity na nagpapakita ng yaman ng mga katutubong tela at tradisyonal na likhang kamay ng Bangsamoro, kabilang ang inawl ng Maguindanao, langkit ng Lanao del Sur, ngunom ng katutubong pamayanan, tenun ng Basilan, saruki ang bigasan ng Sulu at tepo ng Tawi-Tawi. Ayon kay Chairperson Lingasa, mahalagang maipakilala sa mas maraming tao ang kultura ng kapayapaan sa pamamagitan ng pagtampok sa mga shared heritage at identity na nag-uugnay sa iba't ibang kultura sa BIMP region. Ang exhibit ay nagsisilbing patunay sa patuloy na pag-usbong at pagtanaw ng respeto sa mayamang sining at tradisyon ng Bangsamoro. Ipinagdiriwang ngayong araw ang ika-645 na anibersaryo ng pagdating ni Sheikh Karimul Makdum sa Pilipinas na isang makasaysayang pangyayari na naglatag ng pundasyon ng Islam sa bansa at nagmarka sa malalim na pananampalataya ng mga Bangsamoro. Noong 1380, dumating si Sheikh Karimul Makdum sa Kapuluan. Dala ang layuning ipalaganap ang mga turo ng Islam. Sa Simunul, Tawi-Tawi, itinayo niya ang isang masjid na ngayon ay kilala bilang Masjid Sheikh Karimul Makdum, ang pinakamatandang mosque sa Pilipinas. Hanggang sa kasalukuyan, matatag pa rin nakatayo ang apat nitong sinaunang haligi bilang buhay ng patunay ng maagang Islamisasyon sa rehiyon. Bilang pagkilala sa makabuluhang ambag na ito, sa kasaysayan at kultura ng Bangsamoro, idineklara ng Bangsamoro Government ang araw na ito bilang Special Working Holiday, alinsunod sa Bangsamoro Autonomy Act No. 39 o ang Bangsamoro Holiday Act. Sa taunang pagdiriwang na ito, muling pinag-iisa ang sambayanan sa pag-aalala at pag-honor sa dakilang pagkakataong nag-ugat sa pananampalatayang Islam sa rehiyon. Sa ating panahon ngayon, makakaapekto sa panahon sa ilang bahagi ng bansa ang localized thunderstorms. Sa pagtaya ng Pag-asa, magdadala ito ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa ilang bahagi ng Mindanao. Pinapayuhan ang mga residente lalo na sa mga mabababang lugar at malapit sa ilog na maging alerto sa posibleng baha at landslide. Manatiling nakaantabay sa mga paalala ng Pag-asa at Barm Ready sa ating panahon ngayon. Sundan ang Facebook pages ng Barm Ready at Barm Ready Weather Update. Makikita rin ang mga hotline numbers ng Barm Ready sa inyong screens. At yan ang mga balitang tampok sa Pasada alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, i-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government na makikita sa inyong mga screens. Mapapanood nyo rin ang episode na ito ng Pasada alas 7 sa YouTube page ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Ako po si Yana Sanday ng Bangsamoro Information Office, naghahatid balita sa ngalan ng serbisyo publiko at moral governance. Maraming salamat po at pagpalain ang Bangsamoro.